check mo siya hanapin. No? Kung atong isunod mga kaigsunan ang kung aning pwedeng sa atong sister sa Islam, kung ato isunod natin na si Jaharatun Aris. Kinsang halul kitab. Ang mga halul kay kitab katong mga Hudyo, o mga
kani atong panahon na wala pa'y Kristiyano kundili ang nakabutang diha Nazaret. Nazaret. Now, karon niining Quran nakabutang diri mga kaigsuonan mao gini. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Mao gini ang ginatawag nato Quran o kitab o kasulatan o katibayan nga ang sulod niini chapter 2 verse 2. Ingon sa Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 2 verse 2, Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ingon niya, mao kini ang kitab. So meaning kitab maghatag og katin-awon sa katong mga tao nga ang ilang kasulatan kung imong basahon mga kaigsunan naagyapon sa Quran. Naagyapon nakabutang diri sa Quran. Kung sa Biblia nakabutang mga kaigsunan, ang dili pagkaon og baboy diri sa Quran nakabutang gyapon. Kung sa Biblia nakabutang diri mga kaigsunan, ang pagdili pag-inom og alak na nagyapon diri sa Quran. Unsa may rason mga kaigsunan kung dili kita motuog Biblia? Nagingon ng Dios, akong ibawal sa inyo ang alak. Ngano man, kaya ang alak rijsun min amali saitan matod pa sa Quran. Mo nay hinungdan nga masudan og Satanas ang imong hunahuna. So, ang atong Biblia nakasulti gyapon nga dili pwede mag-inom og alak kay iya kana sa Satanas. Kaya matuod mga kaigsunan nga ang atong Quran, ang Biblia, ang mga libro kani adto og karon mao kanimuhatag kanato katin-awan. Ngano man, alladina yu'minuna bil ghaib. Kinsa katong magpatulo ni ani mga kaigsunan, ang kitab, ang kining libro wala gyud sa ingon nga duha-duha. Wala pag-anilangan sa iya ngano man, ang kining Quran, alladina yu'minuna bil ghaib. Hudan lil muttaqin. Gatudlo katong asaman normal mga kaigsunan. Ang katong dili mo tuo sa Quran, ang katong dili mo tuo Biblia, o mga kitab, mga kasulatan sa unang panahon, sa unang mga propeta, dili gyud mahitabong mahadlokon siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dili gyud mahitabong mahadlokon siya sa Dios. Ngano man, kinsa man para asa man ang kining Quran, la raiba fi hudan lil muttaqin. Guidance sa mga taong mahadlokon ngadto sa Dios. Kinsa man kato? Siguro mga kaigsunan kita karon, ngano man, kapatudlo kita sa Dios. Ana kita dire, nagtigom-tigom kita, Muslim ka man o Kristiyano ka man, ana ka dire, gatigom-tigom kita karon. Mangita ta og guidance sa Dios. Gapatudlo kita ngadto sa Dios, no? Bisan tuod mga kaigsunan managlahi ang atong reliyon. Pero sa atong panaglahi og reliyon, nangita kita kamatuoran. Sa atong pag-ari diri mga kaigsunan, kung mauni ang Islam ang kamatuoran, right? Unsa may naasay muha nga dili nimo dawaton. Kung ang Muslim, nakakita man siya nga amo ni matuod, nga ang Dios si Jesucristo, ang Dios mo kani, ang libro, ang kitab nga gisulti pulong sa Dios, ang Biblia, way posibilidad nga kita nga mga Muslim, nganong dili man dawaton ang pagka-Kristyan mga kaigsunan. Pero wala man takabasa mga kaigsunan nga ang Biblia, ang Quran sa mga Muslim nga gigamit, wala gid diha ang pulong nga si Jesucristo mahimong Dios mga kaigsunan, no? So, gatudlo ang Biblia, ang Quran, alladina yu'minuna bil ghaib, ang niining mga kitab, niining kasulatan, sa kung atong tanawon itandi nato karon mga kaigsunan, sa atong panahon mahimong magaib na.
dili na wala na dili na nato makita nga naman layo na kayo ta sa unang panahon. Piti na natong layuha. Sa unang panahon mga kaigsunan, ang niabot na lang kanato ang nagkadaiyang mga libro nga niabot karon. Ang atong nakita o ang atong tubuhan na lang sumala sa atong sumala sa atong nakita o naisbilahan sa atong pagkuhan o kahibalo mga kaigsunan, no? Now, kung ang usa ka tumulo sa Dios, tuhuan niya ang unsa nga niabot sa iya. Ngano man, ang Allah, ang Dios, ang tumulo sa Dios, yun ni mo na bilabay. Motuo siya sa dili makita. Kung pangutangon nimo ang unang mga propeta, ang unang pasatua, ang una pa kang Hesukristo, nituo sila sa mga anghel dili makita. Tanang mga propeta, aduna ana sila ang manlulunda, adunay hatag kanila, muhatag kanila espiritu kuno. Nga ang manlulunda nga si Anghel Gabriel, naghatag sila og pulong gikan sa Dios. Nga ang Muslim, gituhuan niya bil ghaib katong dili makita. Mo kana, kung ikaw tumulo sa Dios, yung minuna bil ghaib. Moto ka sa dili makita mga kaigsunan. Wa yuqimu salat wa yu'tuna zakat. Ingon niya, itindog ninyo ang sambayang, itindog ninyo ang prayer. Dili lang kay ang prayer matag Domingo, matag Biyernes alang sa mga Muslim, kundi ang prayer mga kaigsunan 24 oras ang Muslim, o Christian ka man, mo ni order sa Dios sa atuwa nga itindog ninyo nato ang prayer. Ngano man magpirmamente atong nahunaon ang Dios nga nagbuhat sa tuwa. Ngano man gusto sa Dios, mahal kita sa Dios, mga kaigsunan. Gusto sa Dios kay 24 oras ang atong hunahuna maayo. Naasayaha, magdikir lang saya, mag-remind lang saya mga kaigsunan. Dili gusto sa Dios nga ang atong hunahuna kay butangan nato og kining dili maayo, butangan nato og mga droga, butangan nato nga madaot ang atong hunahuna. Ingon na ang Dios. Ano man? Kaya ang Dios gusto niya gibuhat niya ang paraiso para sa tao kinsa man yung nabilgay katong mahadlokon mga kaigsunan. So mauni ang kitab sa ka Muslim, ang Quran, suwayan nato og basa mga kaigsunan. Ngano man ang Muslim karon ako gaadap sa Biblia, gabasa ta og Biblia. Nakadagan sa atong gibasa mga kaigsunan, ang Kristiyano doon na nakaroon, doon na nakaroon sila yung mga Quran. Gaadap na sila Quran, gabasa na sila Quran, ngano man nangita og kamatuoran. Bilang kita mubasa og Biblia, open-minded kita mga kaigsunan. Muslim ka man, Christian ka man, open-minded ka. Ana asay mo nahuna ang kinigam dili nato ingon nga ang kani mga tawana, ang kini mga Muslim advantage lang yung na advantage maayo yung nang dili. So open-minded kita mga kaigsunan sa tanang oras, no? Makakita tag Muslim ang uban moingon dayon terrorist, ang ilahang gisugo sa ilahang libro unsaon pagpamatay, negatibo ang pagtanaw mga kaigsunan, no? Sa una, pag abot na ako diya sa Cebu, sa una giingnan ko nga dili man mo mahilangit ug dili ka matay og Christian. Yana, nung kuna nasayop ng imong pagtuo. Bantog ra dili makigamigo sa kuha ang akong gusto saya. Ako siyang amigo untong kasilingan nako. Kay ang una natong pag-abot nato sa usa ka lugar, ang una natong suuron mga kaigsunan, ang atong silingan. Kay ang atong silingan mo'y makatabang, mo nay unang masampit nato mga kaigsunan kaysa sa atong ginikanan nga ato sa layo. Now, yun ako dili ko makigsuod nimo, ingon niya. Ngano man, kay ang Muslim kuno, dili kuno mahilangit ug dili mamatay. No, mali ka na siya nga pagtuo mga kaigsunan, no? Ako siyang gipasabot, giingnan nako siya. Kung ingon ana man ang gisugo sa among Quran, gisugo sa among Dios, patyon na taka. O kining tanang mga Kristiyano diri, ako silang pamatyon. Kay basi pagpila ka portahan nga
nga paraiso ang ipasulod sa ako sa Dios. So dili inguna ang teaching sa Islam. Ang teaching sa Islam maayo mga kaigsunan, giharam, gibawal ang pagpatay. Ingon sa Dios, ingon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fakaannama qatala an-nasa jami'a. Kinsa man katong tawo, yun niya. Quran mismo. Kinsa man katong tawo nga magabuhat magapatay sa usa ka tawo nga dili karapat-dapat kadyo. O magabuhat siya katiwalian, magabuhat siya dili mayo nining kalibutan. Mura daw ipatay niya ang tanang tawo sa kalibutan. Iyon wala. Dako nga sala ang mga kaigsunan. Mga Muslim mamatay tao. Kana sila lahi na sila mga kaigsunan. Ang teaching sa Islam, kinsa ka itong magapatay, sa ka tao, mura daw ipatay niya ang tanang tao sa kalibutan. Di o muha na masalak. Api lang Kristiyan, tanang tao sa kalibutan. Umukay di, mura na ang teaching sa Islam. Ingon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man ahyaha, ingon sa Dios sa Quran, kinsa man katong magabuhay, makakita kag usa ka tawo nagutom. Brad, tagaitag pagkaon niya, gutom na kayo po. Unya, hinungdan atong pan nga gihatag nimo, hinungdan atong 20 pesos nga gihatag nimo, nakakaon siya, nabuhi siya, ug wala tong 20 pesos nga gihatag nimo, mamatay na siya tungod sa gutom. Gumikan sa 20 pesos nga gihatag nimo, nabuhi siya, nagpakabuhi siya. Ingon sa Dios, ingon sa Allah, wa man ahyaha, kinsa man katong nagabuhi sa usa ka tawo, usa lang ka tawo, hinungdan nga nabuhi siya tungod nimo. Ikaduhang example, kaitan. Na usa ka tawo nag-request og dugo sa ospital ug di masalinan og dugo, patay. Nguna na patay. Tungod sa imong paghatag og dugo, ang uban ibaligya pang dugo. Mahal niya akong dugo, kay ibi ni. Dili. Karon og dili siya masalinan og dugo, mamatay siya. Pagsalin sa iyahag dugo kay kitagaan nimo mga kaigsunan, paghatag nimo, ingon dayong nabuhi. Ingon ang doktor, survive ni kay nabuhi. Nasalinan og dugo, buhi ni. O wala pa sa dahilan sa imong dugo nga gidunit niya, patay na siya. Mura daw gipatay nimo ang tao sa kalibutan ngano man. Gipangayo ang kagdugo ani mo tagae. Now, kung gitagaan nimo siya, mura daw gibuhi nimo ang tanang tao diri sa kalibutan. Inguna na mga kaigsunan ang teaching sa Islam. Dili tong mamatay, bawal na siya. Ang gusto sa Dios, ang gusto sa kuan Allah nga malinaw kita. Nganong sa tawag aning Islam? Ang root word sa Islam, salam, meaning kalinaw. Kalinaw. Munang ana Muslim diri sa gihungan, bisag asa nimo makita diri, diri sa Negros. Walay laing tuyo ug tumong, tuyo ug tumong kundi ang kalinaw. Kung andi po may mga kaigsunan, pakalinaw mo diri ang ginala mo kasamo, siguradong tabangan mi ninyo diri kay kasamo ang among gida. Pero ni ang Islam naa sa inyong atubangan karon kun dili kalinaw, no? So, mga kaigsunan, mao to ang kitab sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daghan o tumong daghan og kining ayat nga kapamatuon ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang mga teaching sa Allah Subhanahu wa Ta'ala niining mga kitab, niining Quran, daghan kaayo mga kaigsunan ang usa ka tawo nga mga buhi sa ilalom sa Islam. Sa ilalom sa Islam, mga buhi ang usa ka tawo, ana agyod ang reward, ana agyod ang tuyo ug tumong. Pinoy ana niya ngadto sa paraiso sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kaigsunan, no? Kung doon kami mga pangutana sa atong mga brado niya, sa atong brother sa Islam, si Haji Lisa, no? So, dire lang ko to. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله
Islam nga tuwa ni lugar na ito nga ipanahon kay huwag pa rin pangabot ato ang minsay sa Islam. Muna nga kami mga Muslim, sa dili kami mubangon, magayon kami. Asbana ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Magkasabot sa ato ang pinulungan ng Bisaya ang kinakabuo ng minig nag-ingon kami ibangon sa kabutagon sa pamaagi sa Islam o sa kapunti sa pulong sa pamaagi sa atong Propeta Muhammad o sa pamaagi sa man sa atong pagtuo ng mga Ibrahim. Sila ng mga matinutaanon ng mga Muslim kung di sila tuyo kiadto mga nagsimba o mga Diyos-Diyos kulog ng Allah sa mapanamitan sa Santos, Birhen, Linilog o mga atlaw. No? Ang Islam nagtudlo nga ang Kristiyano sa mga Hudyo o nagsunod. Ang Quran nagsulti nagpahinumdum sa panay sa Israel. Uy panay Israel, hinumdumin ninyo ang atong mga panalangin o ang atong ikatugyan ka ninyo. Huwag tumana ang inyong mga katungdanan, ang inyong mga saat kanako, sama sa akong pagtuman sa akong mga saat kaninyo. Ayaw kahadlok ni bisan kinsa gawas lamang kanako. Ang banay sa Israel mga kaigsunan, ang pag-ila nila sa Diyos o ang Diyos mismo nagpaila kanila nga siya o sa lamang patupad niya. Kadlok gawas lamang kanako. Ayaw po sa pagdiri nga wala yun atong kadlukan, wala yung aming kadlukan ang mga Israel, siya lamang. Sa ito pa nagtudlo o sa lamang ang dapat simbahon. Disumli pagdiri sa Quran na kayo, Oba na Israel, hinumdumin ninyo ang mga panalangin nga akong ikatugyan kaninyo, diin ka mo ipakamayo, labaw sa mga kanasuran. Wala na mga kaigsunan, kaming mga Muslim, dili kin may tabo nga among kontra ang mga Israel. Kay sulod sa Quran, gisutan diri nga ang Israel mo ang nasod nga giyang gipili. Gitagaan niya o kanang pinasahing nga panalangin. Nga naman, kay dito nang gawas ang kadaghanan sa mga propeta sa banay sa Israel. Muna nga kaming mga Muslim, o kung kami inyong tunan, kadaghanan sa banay sa Israel naa sa Islam karon. O kung imong tunan, o tunan mo nga sincero jud ka, imong mahikaplagan nga ang mga Israel naa sa pagtulungan sa mga Muslim. Nagaingon diri. Sa Quran niya po nagaingon, sumulti ka mo. Kami nagatuo kang ala o sa kapadayan gani kanamo. O bituo kanila ni Abraham, ni Ismail, ni Isaac, ni Jacob, mayroon man sa banay sa Israel, sa iyang mga kaliwatan. O bituo kang Musa, o ni Jesus na anak ni Maria, o katong mga propeta, nga sa nagkalain panahon, bituo kami, nga gikan sa ilang Ginoo. Kami walang magkadulag-dulag kang bisan kinsa kanila, o kadto kaniya kami mga Muslimon. But pasabot mga kaigsunan, ang Quran nagtudlo nga ang Hudyo, Kristiyano, igsuon sa mga Muslim. Kaya ano man usa man ibot pasabot Muslim, ang bot pasabot Muslim nagtugyan ngadto sa Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. O wala ka ni ka mutugyan ngadto sa Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, dili ka Muslim. Pero kung ang imong kaugalingon nagtugyan ngadto lamang sa usa ka sinugong sa Allah, ingon ka ang sinugong sa Allah, mao ba kung manuluwas, o mao ba kung Ginoo, o mao ba kung Dios, pagkatawag kaniadto nga usa ka Kristiyano. Basta moingon ka nga ang akong manuluwas, akong Ginoo, akong Dios, mao si Jesus, pagkatawag ka Kristiyano. Pero kung ikaw magaingon nga ang akong Ginoo mao nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang butang nga makita o dili makita, ilawom sa dagat o ibabaw mas kawanangan, ug mao to imong simbahan, pagkatawag kag Muslim. Amo na si diferensya between Muslim o Christian. Kay ang Christian
Propeta Jesus, pagkatapon siya Christian. Usbon ako ang Muslim, pagkatapon siya Muslim, kung diin siya, ang iyang ginasimba, mao ang ginasimba sa tanang mga propeta. Kaya ang tanang mga propeta, nagsimba o usalamang ka Diyos, nga mao ang naghimo sa langit ug sa yuta. Mga butang nga makita o dili makita. O kung katuloy mong ginasimba, nga mao ang naghimo dito, walay lalis pagkatapon kag usa ka Muslim. Mao po to ang mga Hudyo. Ang mga Hudyo, wa man sila moampo ni Jesus, wa po sila moampo ni Propeta Moises. Ang ilang ginaampuan, mao lamang gihapon ang katong ginaampuan sa tanang mga propeta. Therefore, ang katong mga Yahud, mga Hudyo, mga kuyog ni Propeta Moises, sila, dili na to ikalimot sila mga Muslim. Kaya wala man sila moampo sa propeta. Ingon ana mga kaigsunan, muna ang Quran nagpahinumdom sulod sa Al-Maidah chapter 5 nagaingon, kung ang mga Hudyo, Kristiyano na nagpanuho o nagtarong kami sa walay duha-duha, magapapas sa ilang mga kalapasan o magadawat kanila sa paraiso nga mahimayaon. Ang bahon sa Ginoo diri mga kaigsunan na nagbuhat sa langit ug sa yuta nagaingon, kung ang mga Hudyo o ang Kristiyano nagpanuho o nagtarong kami sa walay duha-duhan, magpapas sa ilang mga kalapasan o magdawat kanila sa paraiso nga may mayaon. Kung pasabot mga kaigsunan, bisan pa kuno ang mga Hudyo o ang mga Kristiyano, bulilyakon, ripis o unsa pa kadatiha, walay lagi kinahanglan ang pag-ula o lugog kundi ang paghinusol lamang mga kaigsunan. Muni ang pahinumdom sa Ginoo mga kaigsunan. Ang sumpay mga kaigsunan nagaingon, kung sila nagpatinumanon unta sa tura ni Moises, maingon man sa Ebanghelyo ni Jesus o sa uban pang mga gipadayan, diha kanila gikan sa ilang Ginoo, ilang mahiaguman ang kalipay sa ibabaw nila, maingon man sa upo sa ilang mga tiil, diha kanila adunay pipila nga mga tarong apan kasagatan kanila, mga balaway nga mga binuhatan. Ingon na mga kaigsunan mo, nagkaingon ang Diyos na katuon tang mga Hudyo nga gipadayagan sa Torah o nagtuman pala kontra sila ni Moises, wala unta sila maghimo og mga kalapasan sama sa pagsimba og mga lilino nga baka o katong mga Hudyo o katong mga Kristiyano nga gitawag og nasaran o katong si Jesus unta nga ilang ang akong propeta nga ilang gipadala niya kanila, ila unta gituman, wala unta sila mutuman og mga laing kasulatan nga ang sugo ni Propeta Jesus o Banay Israel, hinumdumin ninyo ang atong Ginoo bugtong. Muna ang disuwat diri sa Biblia mga kaigsunan. Mo na nga sa panahon ni Propeta Muhammad nagaingon po, kung kamo mga tumunuo gusto makigtagpo sa inyong Ginoo, pagbuhat kamo matarong o pagsumpo sa nautan, inyong mahimamat ang Ginoo nga siya lamang og bugtong. Ingon na mga kaigsunan, ang mga Muslim sa iyang kapanahonan sukad pa sa kangadan nagyupo ngadto sa usa lamang ka Ginoo. Muna nga perting daghan nga propeta nga gipadala ang Ginoo sa kanang lain nga panahon. Gumikan kana sa iyang gugma. Ug walay gugma mga kaigsunan, walay propeta nga ipadala. Gumikan sa gugma sa Dios. Bisan pa sa ganyan to, sa paglapas sa mga tao sa panahon sa ni Noah, grabe naman itong kalawayan. Muto nga, ang Diyos naglaglag sa tao. Ang tao yun ang iyang gilaglag. Inumduman na to sa panahon ni Moises, sa panahon ni Noah, ang tao yun ang iyang gilaglag, kay makasasala. Sa panahon ni Lot, ni Propeta Lot, ang taong makasasala, iya niya pong gilaglag, iyang gisunog. Walay laing gibuhat mga kaigsunan. Ang Diyos, ang iyang pagkalaglagon, ang katauhan ng mga ninapason. Gisunog niya ang Sodom ug Gomora. Sa panahon ni Propeta Jesus, pantayan na ito ha, kanguha ang mga malinapason mo iyang gilaglag, iyang ginubos, gilunog. Sa panahon ni Propeta Lot, ang tao iyang gisunog. Sa panahon ni Propeta Jesus, bantayan ito, tinuha man eh.
gisunod. Sa panahon ni Propeta Jesus, ang tarong gilaglag aron maluwas ang mga salbahis. Itandi na to ang mga propeta gipadala sila ang tao mag-usap. Sa panahon ni Moises, sa panahon ni Noah, ang tao pag magkalaglag na tarong. Naamay Satan, ipasilahat ang tao, napadala na po laing propeta, nga mga si Propeta Ibrahim. Gani, niya itong panahon ng mga kaigsunan si Propeta Ibrahim, wala siya, dili siya accepted sa kaning kaluoy sa Ginoo. Niya itong panahon, kaya naman, ang iyang papa, iyang lolo, nasalahat naman po, muna ang Allah subhanahu wa ta'ala, naluoy na po, iyang commission as a prophet si Propeta Ibrahim. Ingon na mga kayo, time and time again, ang Diyos nagpadala og pasidaan, ang dili mo tuman sa iyang pasidaan, pagkalaglagon. Pag-abot ni Propeta Jesus, kung siya gibuhat, si Jesus na tarong, gilaglag, aron si maluwas ang salbahis. Muna itong tema karon nga, naabay kamatuoran nga ang tarong nga propeta, mo'y laglagon, aron ang mga salbahis na tao, ang mga salawahin na tao, mo'y maluwas. Diba mo na itong topic karon? Muna, inumduman na itong mga kaitsunan, kaming mga Muslim, gibawaran sa Quran, nga kami dili mo ingon na naay propeta nga dili na mo ilhon. Ang tanang propeta, level, apan aduna sila taksa-taksa kagrado ngadto sa Ginoo. Kami Muslim katuluan mi, kaming tanan Muslim ila ang tanang propeta. Kaya ang Diyos po mohatag og grado sa mga propeta. Kinsa may pinaka-excellence ng propeta nga nitunghan ining kalibutan na. Atong sulayan si Propeta Moises. Si Propeta Moises sa pagkuhan niya sa mga Israel, hikay sa pagkaulipon dito sa Egypto. Natarong ba ang Israel? Wala. Nagsimba og baka. Sa panahon ni Jesus, ang mga Israel natarong ba? Wala patarong. Ano man? Kay ginagsang matod ba ilang giluto si Propeta Jesus. Apan ang Allah subhanahu wa ta'ala nagluwas kaniya. Pagpasabot si Propeta Jesus, wala siya ka-establish o balahod sa iyang panahon. Ang katapusang propeta, si Propeta Muhammad, mao ang nakapasang ng propeta. Ano man? Sa wapas siya mawala din ang kalibutan na naka-establish siya o pamunuan sa gobyerno. Nagikan sa Ginoo, nagiampo ni Propeta Jesus sa iyang panahon. Nag-ampo si Propeta Jesus, nag-ingon, amahan na mo, anak ka sa mga langit, pagdaingon ang imong ngalan, matuman ang imong pagbuot din sa iyong taon sa langit. Ang kailangan na mo sa matagal na ihatag ka namin, kawadlawa, o pasaylo kami sa mga kasala, o ingon na kami nagpapasaylo sa nakasala ka na mo. Ingon na mga kaitsunan ng ampo sa panahon ni Jesus. Hasta sa mga Kristiyanos, nag-ampo ko na anak. Tinuon na, kinanas sila mag-ampo kanina. Pero kami mga Muslim, hindi namin mag-ampo anak. Nga naman, ang ampo ni Jesus, ang iyang Panginoon, natuman na ni atong 500 na tuig ng laga. Di ka sa pagkawala ni Jesus. No, 500 na tuig, pag ang distansya, ito nga ang katapusang propeta, na-establish dito ang Sharia nga balahon sa Ginoo. Muna kami mga Muslim, dili nami muampo sama sa giampo ni Jesus. Pero ang mga Kristiyanos nagpadayon paghapon ni anak sa ilang mga ampo. Nga naman, wala pa mag-establish. Wala na pa ma-establish kung si firma. Ang firma niya ng mga kaigsunan, nagpilit ang congressman, nagpilit ang senador, nagpilit ang konsyal. Nga naman, aron sa pagpanday ng balahon. Pero ang mga Muslim wala na magpanday ng balahon. Nga naman, establish na ang balahon sa Ginoo. Nag-iampo ni Propeta Jesus. Nga manamo, nga lakas langit, matuman ang imong pagtutin sa yuta, mayroon sa langit. Kami mga Muslim, wala na may ampo ni anak mga kaigsunan. Kaya amo nag-ampo mga kaigsunan, dili na amahan namo, kundi al-Fatiha. Nagaingon dili. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Meaning akong gipaspasan kay askin ako na natin speaker, no? Ang meaning ini, ang batayin ninyo ha, ang mga mo ha, sundan niya akong gibasa. Sa ngalan sa Allah, ang labing madagayaon o ang labing maluluyon. Diba rin siya? Ang mga mo, nakasalangit tayo ko ng imong ngalan. Ang triyag din kayo mo rin sa ngalan sa Allah, ang labing madagayaon o ang labing maluluyon. Nalaykon si Allah, ang magbubuhat sa talang hinalang.
adlaw pagkukok, di ba? Hari sa adlaw pagkukok. Kanimo kami magaday o kanimo kami mangayo og tabang. Giyahi kami sa dalan nga matarong. Sa dalan nga imong gikaluyan o kini sa dalan nga imong gikalikutan. Kung pasabot nga dili nami moapot og kang Hesus nga mangayo kami. Ang amo lang ako nga giyahi kami sa dalan nga matarong o dili sa dalan nga imong gikalikutan. Nga naman kay naa may mga tao kaniadto mga kaisunan sa diyan nga gigiyahan na nahimo inyong kinulong. Kinsa man ang mga ubang pamilya sa Hudiyo nga naman kinsa man to sila ang kadtong nag-inom sa limbong sa baka kay nang mo ang kadtong mga Hudiyo sawa na si Moises naghilok sila bulawan nga baka unya dito sila nagsimba kadtong mga tawhana dili tanan ha mauto sila ang nakainom sa limbong sa baka mo nang gitawag sila tinunglo karon kanaging dayen kadtong nasalaag ayaw kami pagiya sa mga taong nasalaag kinsa man ang nasalaag ang mga Nasara ang mga Kristyano naman imbis kay nagtudlo si Jesus na simbahan ng Dios siya na may nasimba sa tupa nasalaag muna kami nagaingon kiyahin kami sa dalan nga dili niyadtong imong ginatunglo o dili sa dalan nga kadtong imong kasalaan hinunawa kami kiyahin kami sa dalan nga matano sa siratal mustaqim alhamdulillahi rabbil alamin atong dawaton mga kaigsunan ang atong final speaker mga kaigsunan nga gikan pagkinis pagadian no dagas ko siya ayaw lamang sa pag-abot sa mensahe mga kaigsunan atong dawaton si Muhammad Isa Sobrero. Okay, no. Ang pangutan na natay taas ng oras ng pangutan na kung mo na mo pasabot ko na timani na ninyong pangutan na kunya birahi, ingon na mo, open forum na. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga Muslim umayong hapon sa mga dili Muslim. Medyo pinaspasay lang tayo soon kay kanang giapas ko dito ingnan ko nga hangtod plus alas 3 ang permit. O ka kumasayop sa kutog mo? Hangtod plus alas 3? Morning na murag paspas na kini kung naman ang soon kay dunay Kristiyano nga akong gika-istorya nga ganina pagabot ako diri mga 10 minutes pa lang iyang gibiyaan ang iyang pag-Kristiyano nag-Muslim siya no mga 10 minutes pa nakalabay Kristiyano nga nag-Muslim moto nga nalangan tagyutay sa kanila okay sa atong gikasaad kagahamon nga atong tema nga isgutan na may kalabutan sa ingon nga kamatayon ni Jesus sa krus sa Kalbaryo sa kadaghang higayon na tingali inyong nadungo nga kaming mga Muslim dili kami motuo nga si Jesus ilansang sa cross namatay o nabanhaw base sa inyong pagtuo ngano man na kay lahi ang nasulat sa among Quran ang nasulat sa among Quran gingon wa ma kataluhu wa ma salabuhu wala siya malansang sa cross o wala usab siya mamatay kundi adunay sama kaniya nga mao'y gilansang sa cross. Mitrumi nga adunay gilansang pero dili si Jesus. Lain. Lain. Karon. Nganong wala man malansang si Jesus sa cross. Pasabdi ko ninyo nga mogamit sa inyong Biblia kay ang Quran maglisod mamamugdawat sa statement sa Quran. Busa ang inyong Biblia kung inyo lang basahon na ay gitukan sa inyong Biblia nga si Jesus walang balansang sa krus o walang mamatay. Paminaway ko na. Paminaway ko ninyo. Diha mismo sa inyong Biblia na ay nasulat nga si Jesus wala gayon siya mamatay. Pero kung dilit mo maminaw na ko, dilit ninyo masaktan. Ano yan? Sa Mateo 7:7-8, si Jesus nanudlo. Pangayo kay kamo paghatagan, pangita kay kamo makakaplag, panukto kay kamo pagkapihan. Kay ang tanan nga mangayo nakadawa. Kung sa isulti ni Jesus,
tanan nga mangayo makadawat. Wala siya mingon nga ang uban ra nga mangayo makadawat. Tanan. Karon sa dihang si Jesus gitraidoran ni Judas. Nga naman kay ang yawa misulod kang Judas. Nga naman kay gusto sa yawa nga si Jesus patyon. Busa misulod siya ni Judas atong Last Supper. Pagsulod sa yawa kang Judas, si Judas mitindog libiya dito sa Last Supper. Asa paingon? Dito sa pangulos mga pari. Dili ning pari sa Katoliko, pari sa mga Hudiyo. Nga naman nakigsabot dito nga iyang ibaligya si Jesus og 30 ka denaryo. Gibayaran. Mao tong gidakop si Jesus. Karon kay si Jesus nakamatikod nga gidakop siya. Unsa gibuhat niya? Miadto sa Garden of Gethsemane. Biblia ni tanan. Miadto sa Garden of Gethsemane. Unsa gibuhat niya dito? Nagpahangin-hangin? Dili. Kingon sa Biblia, og si Jesus milakaw sa unahan og diutay, unya mihapa nga nag-ampo. Wala po mingon nga unya naglingkod nga nagnumero 4 og nag-ampo. Mihapa gid siya. Paghapa niya, unsa may pag-ampo? Amahan, kung mahimo isaylo kining kupa, pero dili matuman ang akong pagbuot kundi lang nimo. Unsa man ang kupa nga isaylo sa iya? Mihangyo si Jesus nga, amahan, mo na ibot ipasabot niya, amahan, ayaw kong ipapatay. Pero mo imong gusto, okay lang. Mo na meaning. Kung mahimo isaylo kining kupa, dili matuman ang akong bubot kundi lang nimo. Di ka na mayroon ka, pero balo ang tragedy nga, mihangyo si Jesus nga dili magpapatay. Oy, naa may gitugan sa Biblia. Hebrehanon 5:7. Doon sa pagsulti dito. Si Jesus nag-ampo nga naghila nga nangayo sa Dios nga makaluwas kaniya gikan sa kamatayon. Unsay gihimo ni Jesus? Nag-ampo siya sa Dios nga luwason gikan sa kamatayon. Hebrehanon 5:7. Kumalikon. Si Jesus nag-ampo sa Dios nga luwason siya gikan sa kamatayon. Nangayo siya. Okay. Karang kay si Jesus, nangayo man nga magpaluwas siya sa Dios kamatayon. Unsa may ang gitudlo ato ang ibasa kanina? Mingon si Jesus, ang tanan nga mangayo makadawat. Makadawat man ay kuno ang tanan nga mangayo. Pananglitan si Jesus mangayo og dili siya tagaan, tulisukon man gid siya sa mga tawo. Paalik-alik kang panudlo namo nga ang tanan nga mangayo, tagaan, buutan kay kananayo kawa kani katagain. Kami pagkabuhi. Wala kami mga Muslim dito. Nagitagaan si Jesus ay gipangayo. Unsa may gipangayo? Nay sa barko. Dili. Ang gipangayo sa man, luwason siya gikan sa kamatayon. Mo na gipangayo, nasulat sa Biblia. Ihatag pa siya. Ihatag pa ang gipangayo. Wala day kuno. Pumunta natin sa Biblia. Biblia, gihatag pa ang gipangayo ni Jesus. Sa diya nagampo siya. Biblia lang mo. O siya gidungog tungod siyang Diyos nung kahadlok. Kung saan ang gidungog? Wala gihatag? Ay sa? O sa kaasawa nag-ampo. Ginoo! Lisod na kayo ni Ginoo. Akong anak nagdaog pa. Akong bana way trabaho. Tuwa mi adto intang sa syudad. Nangita sa construction nga trabaho. Tinutabangi ikan akong bana makita trabaho kay wala na gimi pamukas nagdaog niya akong kamang oras. Pastilan paghuman pa yung ampo. After mga 2 oras. Dunay text sa iyang bana. Day, saman, gidawat ko sa construction day, sugod ko pa. Abi ni mo kung siya gisulod sa asawa. Salamat Ginoo kay imong gitubag ang akong pag-ampo. Kana day punong sa gitubag, gihatag ang imong gipangayo. Mo day meaning ana. Sa diyang gingon sa Biblia nga si Jesus nangayo sa Dios nga luwason sa kamatayon. Gingon sa Biblia, og siya gidungo sa iyang pag-ampo. Gihatag sa Dios ang iyang gipangayo. Karon, ay lang ikasubo kay murang personal ni pangutana. Kinsa ninyo dinhi kanang pure yung Bisaya? Sana kasabot ko Bisaya gyud. Tanan? Okay ni. Bisaya na lang. Sabot eh. Kinsa dili makasabot ko Bisaya
ipasabot ko. Ni ako'y pangutana. Pangutana na ko na pero walay premyo. Pangutana nga walay premyo. Unsay buot ipasabot sa pulong buhi? Buhi. Unsay ipasabot na? Ayaw tuloy. Isa tuloy bro. Kasi Sige, manadi may patudlo. di kita. Wala mga bright hindi ka Pero maglo. ano sa pulong po eh. Oo. Kamo rito ba? O dili na aniya. Unsay kalainan sa pulong buhi o pulong nabuhi? Unsay diferensya? Dako di ko diferensya na. Ang pulong buhi o pulong nabuhi. Usa ka istorya ang masabtan. Usa ka bus puno sa pasahero. Nagdagan nga kusog kayo, nahalpong sa pangpang, tanang pasahero patay, pero ang driver buhi. Unsay pasahero na to? Itong ang driver buhi. Wala matay. Ha? Wala matay. Ha? Wala matay. Wala din ko mamatay. Ang tanang pasahero patay, pero ang driver buhi. Unsay pasabot ang driver buhi? Dili ang pasahero ba? Dili ang pasahero ang driver. Dili ang pasahero ang driver. Tanang pasahero ang driver buhi. O ang tanang pasahero patay, wa ginabuhi tong tanang pasahero, pero ang driver buhi. Ang pangutanan nako, unsa may pasabot ang driver buhi? Patay tong driver dili. Ha? Buhi lagi diay. Sa ato pa, nangutana ko ganina unsa may pasabot sa pulong buhi, wa may mutubag. Mo ni nga naklaro na karon na ang pulong deng buhi ang ipasabot wala mamatay. Okay ba dili? Okay. Ang pulong buhi wala mamatay. Okay dili? Wala mo ang kamatay. Ha? Wala mo ang kamatay. Wala mamatay, wala mamatay. Okay na ba? Ano ba? Niya gigit ka matay. Oh, okay. I-explain ito right to yung amigo bro. Basta nabuhi, ang pulong nabuhi, namatay, miyagi ka matay, dayon. Ibalik ko nabuhi. Sabi may biyag dito siya, eh? Pwede kong ulang sa'yo mo, Bisaya. Dito siya, pre. Diyan ako'y basahan sa Biblia. Kaya ka mo, parehas pa rin mga Bisaya, sabi na po, dili di mga Bisaya, di nga itong audience karon. Kasi ako kayo po sa Bisaya. Okay. Ariya ang ako basahan sa Biblia. Sa Ebanghelyo Puro ni Lucas. No? Kapitulo... Ay, di kuno brad, basaha. Ha? Ay, kuno, basaha. Kuno. Ay, kinukulo ka naman ka dito na. Dili, ang intuition. Ang tao nga dili mo to sa usa ka butang. Manayta na imong si Mr. Juan de la Cruz gipusil. Kunyawa man yung mga confirm, gipusil kuno. Dili ka dilituan. Kuno, hangtod ka ba matunan? Kay kuno, wa pa'y klaro. Si Juan de la Cruz gipusil kuno. Wa pa'y klaro. Pero confirm na nakita na ng patay, gipusil. Yun. Kahit kini yung amigo ni Brother ito. Ano yan? Ako kasama na? Lucas. 24. 23. Basama na. O wala nila higit inito ang iyang lawas. Ang lawas ko ni Jesus wala makiti dito sa menteryo. Nabilog nga. O wala nila makiti ang lawas. Iyang lawas. O sila ni balik nga nagsugilon nga nakakita silang pananawon nga may mga mandulunda nga nagsugilon kanila nga siya buhi. Ang mga anghel misulti kanila nga siya buhi. Kamoy nag-ingon nga kanang buhi wala mamatay. Si Piat ba ditong kuana? Kaya ang Biblia kasulti, si Jesus buhi. Iwatan ay kanta, alive, alive, alive forevermore. Na may di kasabot og in English. Buhi, buhi, buhi sa kanunay. Motong nangutana ko ninyo, kisay Bisaya dinhi kay makasabot yung pulong buhi. Ningon mo kasabot ni tanan. Unya sa may meaning sa buhi? Wala mamatay. Naon sa man si Jesus, giduwang man sa lubnganan. Ang anghel misulti nga siya buhi. Nganong buhi man si Jesus? Nganong buhi man siya? Kaya nanudlo mangud siya nga mangayo sa Dios tanan tagaan. Unsa man iyang ipangayo?
man siyang luwason sa kamatayon. Nga naman yung mga siya sa luwason sa kamatayon, kitagaan na siya, kitagaan man, kay giingong ng Biblia ka, o siya gidungog. Nabay gidungog, nga wala gihatag ng ipangayo. Mao na kami mga Muslim, bisag walay labot Quran, na aming mga linya sa Biblia, nga mutugaan nato, nga wala siya mamatay. Ikadua, si Jesus igsuon, kung siya namatay, nga nung nahibalo mo kang namatay? May pagkata na, nung nahibalo mo kang namatay? Ay, gisulti man sa Biblia. Kinsa may nakakita nga siya namatay? Ibalita mo na sa Ebanghelyo. Kinsa ang Ebanghelyo? Ebanghelyo ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Sila mo upat, mo yung kasulti nga si Jesus ko naman nitabo. Okay. Ate mo tanaw ni mga tawana. Kaya kini si Mateo, Marcos, Lucas, Juan, kung medyo nagsubay-subay mo ginagmay nga pagtuon igsuon, ayaw na ipasabot nga nagpataas mo sa pagbabalingon. Sulay mo research ko. May tungod sa bagong tugon sa Biblia. Ang mga Christian scholars, sila mitukan. Ngayon sa, the writer, the author of Matthew is anon. Lucas is anon. Mark is anon. John is anon. But sabot, wa mahibalik kinsay kasulatan. Nakaroon ka nung namin Matthew niya. Gidugang na para ma-identify ang kasulatan. May lang kini kang Matthew ni. Pero dili na kang Matthew. Kung sa'yo prueba nga dili kang Matthew. Matthew 9:9. Matthew 9:9. O si Jesus iyang nakitaan si Matthew o iyang gingnan Matthew sumunod ka kanako. Nakitaan ko ni Jesus si Matthew. Kung si Matthew may kasulatan na, ingnan ni Matthew nga o si Jesus iyang nakitaan si Matthew. Ingnan na tanya nga o ako nakitaan ni Jesus. Kaya siya ko'y kasulat. Pero kung sa pagsulti Biblia, o nakitaan ni Jesus si Matthew nga naglingkod sa buhisanan. Naay kasulat kadili si Matthew. Kaya kung si Matthew may kasulat, ingnon niya pagsulti nga, o ako nakitaan ni Jesus nga naglingkod sa buhisanan. Mabisaya kita. Sabat kita na. Karon. Mateo. Itong anim yan ni Mateo. Kaya di ay atong kakakitsunan na gusto masaya ko dito. Itong anim kasubo na ko iksun na gamit ko kodigo. Kaya medyo iba mo 62 anyos na ko. 62 years old, senior citizen. Medyo ang memory, minor ba? Dropping na. Gawasan nga itong mga bata na brother na ito, teta. Padulong ko yung taas kay bata ka. Mangutana ka. Mateo. Itong ani ekonomi Mateo o kinsay miadto sa lubnganan ni Jesus. Kinsay minuaw. Ani ay tubag ni Mateo. Kung sa'yo tubag ni Mateo? Si Maria Magdalena o ang laing Maria. Kinsay Mateo ang ato sa lubnganan? Si Maria Magdalena o ang laing Maria. Ay, salamat na ibaw na gid ko. Ang biduaw din ni Jesus, si Maria Magdalena, maday o laing Maria. Duha ka buok di biduaw ito. Kamu dia, kini sa palawan niya. Ha? Duhara, tingali po, parehas ni Mateo. Musulay ko na tagpungutangan ni Marcos. Marcos, tugani ko ni Marcos. Pila man kabog biduaw dito sa lubnganan ni Jesus. Ano ito bag ni Marcos? Si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago, o si Salome. Uy, tulungan! Uy, saan ka ni? Si Lucas ko namin, musulay ko ng Lucas. Lucas, ikaw maging nagbalita-balita naman ang gilansang ni Jesus sa cross. Kinito gani ko namin, kinsa may minuaw sa lubnganan ni Jesus. Kung sa ito bang ni Lucas? Ang miduaw sa lubnganan ni Jesus, mga babae nga uban kaniya gikan sa Galilea o pipila ka mga babae. Uy, doon na day, mga babae nga kuyog ni Jesus gikan sa Galilea o mga pipila ka babae. Hala, nagkadaghan na ni. Juan, ikaw na lagi paglawag naman ni Juan. Tug-ani ko nung may Juan, pila ka mo piatos lubnganan ni Jesus.
tubang si Juan. Ang miduaw sa lubnganan ni Jesus si Maria Magdalena. Isa ko ko. Sa ato pa, ang atong ikuan og balita nga si Jesus gipatay, gikan ani mga tawo nga wala makasinabot. Kay og makita si Matthew, Marcos, Lucas ug Juan, dinis yung nga sige magdebate sila kay mingon masuwan nga si Maria Magdalena ra miduaw. Mingon Matthew, dili oy, si Maria Magdalena ug si Salome. Mingon po si Lucas, dili oy, tulo sila. Apil pa to si Santiago, ayunan ni Santiago. Si Juan, dili oy, isara. Karon, matud pa sa ato magawali. Kani biyang Biblia no, gisulat biya ni gimanduan sa Espiritu Santo ang nasulat ani. Mutuo ka mo anak, nagimanduan ng ano man parehas. Dili na tana, dili na importante. Kanang kisi giduaw, abi ni Megsoon, ang tuyo na tuani nangutana taani, kaya aron mahibaw tao, kasaligan ba ni mga tawhana nga nagbalita nato? Kada di mga abogado, ilang cross-examine ng witness. Ingnon man ng witness nga. Witness ang patay. Doon ay patay dito mo. Ang witness kay pumunta na. Magasaad ka ba pagsulti sa tinod? Wala lain ko sa tinod? Okay, saad ko. Okay. Pakunta. Kinsay imong maestra atong grade 6. Ang iyong teacher in charge. Isa na nga pumunta na sa abogado. Naipatay ka dito mo. Pero pumunta na. Kinsay ang teacher in charge sa grade 6. Okay. Monitor ba? Si Esquilera. Kinsa may ngalan atong principal sa inyong eskwelahan? Ang istorya dili na crime nga nahimo, pero principal sa eskwelahan gipunta na atong pag-eskwela niya. Tubak na po siya. Ngano man na kay gusto may baluan sa abogado kung kining witness o bakakon ba? O may sakto magtuba? Mauli atong tuyo nangutana na tang Mateo, Marcos, Lucas ug Juan, o kinsay miduaw kay atong tan-aw kay ilang tinubagan o kinsay namakak ani nila. Kay og pulos pa rin sulti tinod ganun mga parehas. Okay. Kining Mateo, nangutana minimo. Unsa may tuyo aning miduaw ni Jesus sa lubnganan? Unsa may lang tuyo? Unsa itubag ni Mateo? Aron pagduaw sa lubnganan. Na ito yung utanaw sa gilubnganan. Muna ito bang ni Mateo? Sino ka itong utanaw si Marcos? Marcos, unsa may tuyo nila sa pag-atos lubnganan ni Jesus? Unsa ito bang ni Marcos? Pagdala o mga panakot kay ilang idihog sa iyang lawas. Layo magtumag. Okay.